Kabanata 1571. Haha, nagawa ko ba ang mali? Sa tingin ko hindi. Tawa ni Meldrick ng hysterical habang ipinapakita ang sarili sa lahat. Guardian lang ako sa Stormy Moon sect pero inalok ako ng Unbeaten Wind sect na maging elder nila. Iba ang level nito. Ang matatalino, pipili ng pinakamahusay, at malinaw na ganoon ako. Hindi alam ni Sofia na mas pipiliin ni Meldrick na takasan ang sekta dahil hindi siya mahal ni Sofia tulad ng pagmamahal niya sa kanya. Sa kabutihang palad, walang nakakaalam na binigyan ni Severin si Bert ng 3rd grade high rank na alchemical pills, kung hindi baka mas magulo pa ang sitwasyon ngayon. Meldrick, gago ka, ang galit na sigaw ni Sofia. Si Meldrick ay sumagot, Sofia, ginagawa ko lang naman ang pabor sa'yo, hindi mo ba alam? Hindi ko matiis na makita kang pakasalan si Severin, isang unaffiliated practitioner na may 2 asawa na. Gusto mo bang hatiin ang asawa mo sa iba pang babae? Sa halip na pakasalan siya, bakit hindi mo pakasalan si Daniel? Mas kaakit-akit siya kaysa kay Severin. Nagulat si Sofia sa sinabi ni Meldrick. Mukhang unti-unti nang gumagaling si Meldrick sa panghihingi ng pabor. Sa katunayan, marami sa mga elders at disipulo ng Unbeaten Wind sect ang galit kay Meldrick. Nag-aalala sila na baka pagtataksilan sila sa hinaharap para sa kanyang sariling kapakinabangan, tulad ng ginawa niya sa Stormy Moon sect ngayon. Gayunpaman, kailangan nila ng tulong niya ngayon, kaya naiintindihan nila kung bakit pinili ni Thomas na tanggapin si Meldrick at gawing elder ng Unbeaten Wind sect. Tumingin si Severin kay Thomas at sinabi, Mr. Thomas, sigurado ka ba na tatanggapin mo ang isang tao na nagtaksil sa kanyang sekta nang walang kahit kaunting pagsisisi? Hindi ka ba natatakot na gawin niya rin sa'yo ang pareho sa hinaharap? Walang duda, ang mukha ni Thomas ay mukhang solemn nang marinig iyon. Bago pa makapagsalita si Thomas, itinaas ni Meldrick ang kanyang kamay at nangako, Mr. Thomas, huwag kang mag-alala. Ngayon na pinili kong maging miyembro ng Unbeaten Wind sect, ilalaan ko ang sarili ko sa sekta, magte-train ng mabuti, at ibibigay ang lahat sa sekta. Huwag mo siyang pakinggan. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, nagpatuloy siya, ang tanging dahilan kung bakit sumali ako sa Unbeaten Wind sect ay dahil may tiwala ako sa sekta. Naniniwala ako na magiging first-tier sect ang Unbeaten Wind sect at isa sa pinakamalakas. Sa totoo lang, kahit si Thomas ay inisip na sobra na ang panloloko ni Meldrick. Hindi niya inasahan na sapat na ang lakas ng Unbeaten Wind sect para maging first-tier sect. Ang inaasahan lang niya ay maging pinakamalakas na sekta sa mga secluded sect sa lugar na ito. Something is not right, Thomas. Nagpapaliban sila. Sinusubukan nilang magpaliban para makakuha ng mas maraming oras. Bigla, napansin ng Great Elder ng Unbeaten Wind sect na habang lumilipas ang oras, may mga disipulong nalilipad sa kalangitan at sasali sa iba. Mga elite disciples ito na may mataas na attainment. Napagtanto niya na nagpapaliban si Bert para makumplito ng mas maraming disipulo ang training at makasali sa laban. Naisip ni Thomas at na-realize ang katotohanan. Tumitig siya kay Bert. Tigilan mo ang panloloko. Ibigay mo na ang anak mong babae at si Severin rin. Pagkatapos namin sirain ang kanyang attainment, gagawin niyang magtatrabaho para sa amin. Imposible. Mabuting manugang ko siya. Hindi ko siya ibibigay. Tingnan mo ang anak mo. Karapat-dapat ba siya sa anak kong babae? Tigilan mo ang pangangarap, pagmumura ni Bert. Dad, narinig mo ba iyon? Galit na sabi ni Daniel habang ang ngipin niya ay nagngangalit. Ikinuyong ni Thomas ang kanyang kamay at sinabi, Fine. Kung iyon ang gusto niyo, makinig kayo, atakihin sila, patayin ang lahat maliban kay Sofia at Severin. Gusto ko silang buhayin para pagsisihan ang ginawa nila. Napag-isipan ni Meldrick at tumawa ng mahina, Mr. Thomas. Tingnan mo ang 3 babae sa likod ni Severin. Ang ganda rin nila, siguro asawa niya sila, hehe. Pwede mo bang sabihin sa mga disipulo na mag-ingat at huwag silang patayin? Gusto ko sila. Nang isi si Thomas at tumingin kay Meldrick. Hindi ko alam na trip mo ito. Haha, sige, makinig kayo. Lahat ng nakikita nyo ba ang 3 babae? Dakpin silang buhay. Huwag patayin. Okay lang kung kailangan yung saktan sila hanggang mawalan sila ng kakayahang lumaban. Walang masabi si Elsa nang marinig iyon.
Hindi niya alam na maiintindihan ni Meldrick na siya rin ang isa sa asawa ni Severin, dahil nakatayo siya kasama sina Sheila at Diane. Ngunit kailangan niyang aminin na gwapo nga si Severin at kahit bilang apprentice niya, minsan ay napapangarap siya tungkol sa kanya. Talagang humahanga siya sa alchemy skills at sa kapangyarihan niya. Haha, Meldrick, ginawa mo ang pinakamalaking pagkakamali, tawa ni Severin. Hindi na pinansin ni Meldrick si Severin. Sa halip, tumingin siya kay Draven at nagtanong, Draven, gusto mo bang sumama sa akin? Huwag kang mag-alala, lagi kitang susuportahan kung sasama ka sa Unbeaten Wind Sect. Pagkatapos, tumingin ang lahat kay Draven, na siya'y nagulat. Matapos mag-atubili ng ilang segundo, ngumiti siya ng may mapait na ngiti, hindi. Talagang nagpapasalamat ako sa Stormy Moon Sect na handang tanggapin ako. Hindi ko sila kayang pagtaksilan. Haha, huwag mo akong sisihin kung mapapatay ka sa laban dahil hindi na tayo magkatabi, pagmamura ni Meldrick. Naisip niyang bigyan si Draven ng pagkakataon, pero dahil hindi pinahalagahan ni Draven ang kanyang alok, hindi na niya ito pinilit. Atake na ngayon, utos ni Thomas. Nang makita ang dalawa pang disipulo mula sa Stormy Moon Sect na sumali sa iba, alam niyang hindi na dapat mag-aksaya pa ng oras. Iwinagayway niya ang kamay at nagbigay ng utos para umatake. Charge! Sa isang iglap, tumungo si Severin sa unahan at hinugot ang Bloodfin Sword. Napansin ito ng Great Elder mula sa Unbeaten Wind Sect at naisip na gusto rin niya itong agawin. That must be a spiritual weapon. I wonder what grade it is. Huwag patayin siya. Gusto naming magtrabaho siya para sa amin. 3rd grade medium rank na alchemist siya, paalala ni Thomas, dahil nag-aalala siyang aksidenteng mapapatay ng Great Elder si Severin. Ngunit ngumisi si Severin, Thomas, ikaw ang kalaban ko at napagpasyahan kung patayin ka at siya. Isang malakas na alon ng dahan-daang kumalat mula sa kanyang katawan. Haha, nangangarap ka. Pagkarinig sa sinabi ni Severin, tumawa ng malakas sina Thomas at ang Great Elder. Ayon sa alam nila, wala namang banta si Severin dahil akala nila level 7 Warrior Emperor lang ito. Kaya bakit sila matatakot sa kanya kung level 2 Saint sila? Pero bigla ring naglaho ang kanilang mga ngiti nang maramdaman nila ang nakakatakot na enerhiya na pinakawalan ni Severin. Unti-unti nilang napagtanto na baka mali ang impormasyon nila tungkol sa antas ng kapangyarihan ni Severin. Ano ito? Ano itong pakiramdam? Itong alon ng enerhiya. Level 3 Saint ba siya? Nanlungo ang Great Elder. Napakahirap at napakatagal bago umangat sa bagong level ang isang Saint. At pag umangat ka, sobrang laki ng diferensya ng kapangyarihan kumpara sa level mo dati. Ano ba ang kinatatakutan mo? Miyembro tayo ng isang secluded sect at isa lang siyang unaffiliated practitioner. Baka gumamit lang siya ng napakaraming alchemical pills kaya mabilis tumaas ang level niya. Ibig sabihin, hindi kasing stable ng atin ang attainment niya, sabi ni Thomas, na halatang kinukumbinse ang sarili para lumakas ang loob. Kinuha rin niya ang kanyang espada at mahigpit itong hinawakan. Tama ka, kahit level 3 Saint siya, unaffiliated practitioner lang siya. Mas mahina pa rin ang teknik niya kumpara sa atin. Baka kaya ko pa siyang patayin ng walang kahirap-hirap, sabi ng Great Elder. Haha, ganyan ba talaga ang iniisip niyo? Alam ni Severin na nagkukunwari lang sila. Iwinasiwas niya ang kamay at inilabas ang Rose Petal Rain. Anong klaseng combat technique ito? Napatulala sina Thomas at ang Great Elder habang nakatingala sa mga rosas na umiikot sa himpapawid. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito kagandang teknik. Hindi ko alam. Hindi ko pa nakikita ito kailanman. Pero hindi tayo dapat magpakakampante, sabi ni Thomas, matapos pag-isipan. Naglagay siya ng spiritual energy sa kanyang espada. Pag-ikot ng kamay niya, lumipad ang ilang razor-like attacks diretso kay Severin. Sa kabilang banda, sumuntok ang Great Elder, at isang napakalaking alon ng spiritual energy ang humarurot papunta kay Severin. Umismid si Severin at lalo pang tumaas ang fighting spirit niya. Sa unang pagkakataon, kailangan niyang harapin ang dalawang level 2 saints ng sabay-sabay. Go! Itinuro niya sa unahan, at bumulusok ang mga talulot ng rosas na parang kidlat. Boom! Boom! Boom!
Nag-echo ang mga pagsabog sa paligid. Tulad ng inaasahan, madali niyang na-neutralize ang sabay na atake ng dalawang level 2 Saints. Buwisit, paano siya naging level 3 Saint? Napamulagat si Meldrick. Hindi niya inaasahan ito. Dahil dito, sobrang lumiit ang tsansa ng Unbeaten Wind Sect na manalo. Samantala, matapos patayin ni Sophia ang isang level 3 Warrior Emperor, mabilis niyang hinanap si Meldrick at nilapitan ito. Tiningnan niya ito ng malamig. Meldrick, sobrang nadismaya ako sa iyo. Ngayon ang araw na tuturuan kita ng leksyon dahil sa pagtataksil mo sa amin. Pagkatapos noon, naalala ni Sophia ang isang bagay. Hindi, isa ka ng elder sa Unbeaten Wind Sect ngayon. Dapat tawagin kitang Mr. Meldrick, ang elder, ngayon. Ang attainment mo, nagkaroon ka ba ng breakthrough ulit? Nagulat si Meldrick. Kitang-kita sa mukha niya ang takot nang nakatutok sa kanya si Sophia. Wala pa siyang pagkakataon gamitin ang third grade medium rank na alchemical pill matapos niya itong makuha mula sa Great Elder. Kaya bilang level 4 Warrior Emperor, wala siyang laban kay Sophia, na level 6 Warrior Emperor na ngayon. Tiningnan siya ni Sophia at ngumisi ng malamig. Palaging mas mataas ang attainment ko kaysa sa iyo. Anong problema? Natakot ka na ba ngayon? Alam mo ba kung gaano katanga ang ginawa mong desisyon? Mr. Thomas, level 2 Saint si Burke. Isang level 1 Saint na miyembro ng Unbeaten Wind Sect ang nakipaglaban kay Burke. Tinamaan siya at bumuga ng dugo. Nang maramdaman niyang mas mataas ang attainment ni Burke kaysa sa kanya, natakot siya at namutla ang mukha. Mr. Thomas, bakit may tatlong level 2 Saints sila? Ang talagang masama, dalawang Grand Elders ng Stormy Moon Sect ay nagkaroon ng breakthrough at naging level 2 Saints. Ano? Hindi. Imposible. Kitang-kita sa mukha ni Meldrick ang takot. Mabilis niyang hinanap ang Great Elder, Second Elder, at Third Elder ng Stormy Moon Sect at na-realize niyang level 1 Saints na sila ngayon. Paano nangyari ito? Hindi sila Saints kahapon. Bukod pa rito, na-discover niya na karamihan ng dating level 7 Warrior Emperors ay naging level 9 Warrior Emperors na. Nakakabaliw. Paano nagkaroon ng breakthrough ang mga ito? Ganap na nagbago ang sitwasyon. Natawa si Sophia, haha, nakakagulat, hindi ba? Uminom sila ng third grade high rank na alchemical pills. Ang asawa ko ay hindi third grade medium rank na alchemist. Isa siyang third grade high rank alchemist. Swerte mo at wala ka ng pagkakataong makasaksi ng meeting namin. Kung nandyan ka, paano namin malalaman ang balak mong pagtaksil sa amin? Kumibot ang bibig ni Meldrick at mukhang kakilakilabot. Maraming miyembro ng Unbeaten Wind Sect ang namatay sa labanan. Mula pa sa simula, nakatadhana ng matalo ang Unbeaten Wind Sect. Mamatay ka. Nang malaman ni Meldrick na hindi pabor sa kanya ang sitwasyon, naglabas siya ng isang spirited energy beam at nagpa siya ng tumakas. Siya ang naging unang tumakas mula sa Unbeaten Wind Sect. Habang umiikot siya, tumayo sa harap niya ang Fourth Elder ng Stormy Moon Sect at tumingin ng malamig. Meldrick, pwede kong palayain ang iba pero hindi ikaw. Agad na umatake ang Fourth Elder, na nagkaroon ng breakthrough sa level 9 Warrior Emperor, kay Meldrick. Matapos ang ilang pagsabog, patay si Meldrick at bumagsak mula sa himpapawid. Fourth Elder, kaya ko naman siya asikasuhin mag-isa. Kinukuha mo lang ang target ko. Sigaw ni Sophia ng helpless. Ngumiti ang Fourth Elder ng nahihiya. Alam ko na kaya mo, pero gusto ko talagang patayin siya. Sobrang nakakainis siya. Kabanata 1575. Sa tabi ni Severin, patuloy na sumabog ang rose petals at winasak ang lahat ng nasa daraanan nila. Hindi. Paano ito posible? Bakit napakalakas ng mga petals na ito? Natakot sina Thomas at ang Great Elder. Kahit nasabay silang umatake, hindi pa rin nila kayang talunin si Severin. Kinailangan lang ni Severin ang mahigit 40 rose petals para pigilan ang kanilang mga atake. Ang natitirang mga rose petals ay patuloy na lumipad patungo kina Thomas at sa Great Elder. Thomas, patay na tayo. Tingnan mo dyan. Patay na ang Second Elder at ang iba pa. Grabe, bakit biglang tumaas ang kanilang attainments? 6 na Saint Fighters na sila ngayon. Nanghina ang loob ng Great Elder.
Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pag-atake gamit ang ilang spiritual energy beams dahil iyon ang pinakamabilis niyang paraan. Pero hindi naapektuhan ang bilis ng rose petals. Ang bawat spiritual beam ay makapipigil lang sa isang rose petal, at marami pang petals ang papalapit sa kanila. Hindi. Ayokong mamatay, sigaw ni Thomas. Alam niya na malapit nang matapos ang laban ng maraming elders at guardians ng kanyang sekta ang mapatay, at maraming disipulo ang tatakas. Sumusuko na ako, sumusuko na ako. Patawarin niyo po ang buhay ko, sigaw ng Great Elder habang pinuprotektahan ang sarili. Ngunit wala ni isang simpatsya si Severin para sa kanila. Bukod pa rito, marami na silang napatay mula sa Unbeaten Wind Sect. Kung patatawarin pa sila ngayon ni Severin o ng Stormy Moon Sect, baka maging banta pa sila sa hinaharap. Nang subukan niyo kunin ang aking asawa, pinili niyo na ang inyong kapalaran. Ngumisi si Severin na may malamig at malupit na mga mata habang patuloy na kinokontrol ang rose petals gamit ang kanyang telekinesis para umatake kina Thomas at sa Great Elder. Sa huli, matapos ang ilang pagsabog, namatay sina Thomas at ang Great Elder at bumagsak mula sa himpapawid. Nawalan ng lakas ng loob ang natitirang miyembro ng Unbeaten Wind Sect na lumaban at natakot sa kung ano ang mangyayari sa kanila. Sumusuko na ako, sumusuko na ako. Maraming mas mahihinang disipulo ang lumuhad sa ere habang itinaas ang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Tigil. Napansin ni Burke na lahat ng mas malalakas na mandirigma ng Unbeaten Wind Sect ay napatay na. Ang natitira ay ang mas mahihinang miyembro, halos 1,000 lamang ang nakaligtas sa laban. Kaya't iniutos niya sa lahat na itigil na ang laban. Pinagsama ng mga miyembro ng Stormy Moon Sect ang natitirang kalaban at pinalibutan sila. Lumapit si Burke at sinabi, "Surrender your storage ring and weapons." Mula ngayon, ang Unbeaten Wind Sect ay wala na ngayon o sa hinaharap. Naiintindihan niyo ba? Oo, salamat, Mr. Burke. Ang Unbeaten Wind Sect ay wala na. Ang pinakanais nila ngayon ay mailigtas ang kanilang buhay. Hindi na mahalaga sa kanila ang manalo sa labanan. Kaya mabilis nilang isinuko ang kanilang mga armas at storage rings at tumakas sa lugar. Ha, nanalo kami, tawa ni Sofia ng malakas. Iniutos ng mga elders sa mga disipulo na kolektahin ang mga nakuha mula sa laban, asikasuhin ang mga patay, at suriin ang anumang pinsala sa sekta. Tumingin pababa si Severin at sinabi, "Hindi masama. Ang bilang ng mga namatay ay mula 30 hanggang 40. Karamihan sa mga miyembro ay nagtamo lamang ng maliliit na pinsala." Tumango si Burke. Iyon ay dahil hiniling mo sa mga mahihinang miyembro na huwag sumali sa labanan. Kung hindi, hindi magiging ganoon kababa ang bilang ng mga namatay. Bagamat mas kaunti ang bilang natin, mas malakas ang ating mga mandirigma kaysa sa kanila. Dagdag pa rito, mabilis mong napatay ang 2 sa kanilang pinakamalakas at iyon ang nagpahina sa kanilang loob sa pakikipaglaban. Kung hindi, sa palagay ko ay hindi matatapos agad ang labanan. Napakasaya ni Sheila. Haha, ang sarap ng pakiramdam ko. Ito ang unang pagkakataon na nasiyahan ako sa pakikipaglaban. Ngunit hindi natuwa si Severin. Bakit ka at si Diane ay sumali sa laban? Napakadelikado dahil hindi pa sapat ang lakas ninyong dalawa. Nagpout si Sheila at sinabi, "Walang nangyari sa amin, hindi ba? Bukod dito, maaari naming gamitin ang aming mind's eye upang maghanap ng mga mandirigmang mas mababa o katulad namin." Ngumiti ang isang nakatatanda. "Huwag mag-alala, nakatingin kami sa kanila noong naglalaban sila. Kung may nangyaring masama sa kanila, susugod kami agad para tumulong. Pagkatapos kung paano mo kami tinulungan, ito ang pinakamaliit na magagawa namin." Sinenyas ni Severin ang kanyang kamay, "Maraming salamat po." Sumagot ang elder, "You're welcome. Kung wala ang iyong alchemical peel, hindi masasabi kung kailan kami magkakaroon ng breakthrough. Sa pagkakataong ito ay nakaakyat ako ng 2 antas at ito ay isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan. Sige, ito ay tungkol sa oras. Magpahinga na tayo. Ito ay isang magandang araw ngayon. Sa mga nasaktan, mag-ingat po kayo at magpagaling. Ipagdiwang natin ang ating tagumpay bukas." Anunsyo ni Burke ng masaya. Matagal nang tinutukan at tina-target ng Unbeaten Wind Sect ang Stormy Moon Sect.
Sa pagwagi ngayon, mas marami silang makukuhang training resources para mas mapaunlad ang sekta sa mas malaking resulta. Ngayon, ang Stormy Moon Sect ang pinakamalakas na sekta sa lugar na ito. Nang malaman ng ibang sekta kung gaano kadali nilang natalo ang Unbeaten Wind Sect, wala nang sino man ang magtatangkang saktan o hamunin sila. Pagod na rin siguro kayong mga babae. Come on, let's go get some rest. Tinitingnan ni Severin sina Sheila, Diane, at iba pa. Sinabi ni Burke, "Hoy, ang aking kahanga-hangang manugang. Hihilingin ko sa dakilang elder na dalhin ang mga espiritual na damo para sa iyo mamaya. Tingnan at piliin ang mga gusto mo." Nakangiti si Severin ngunit hindi niya intensyon na sumali sa Stormy Moon Sect, kaya parang hindi tama na siya ang unang pipili ng mga spiritual herbs mula sa nakuha, lalo na't may dalawa pang alchemist sa sekta. Matapos pag-isipan, sinabi niya, "Let's do it this way. Padalhan lang ako ng mga pang-apat na baitang na espiritual na damo. Maliban doon, ibigay ang mga ito sa dalawang Grand Elder at hayaan silang pumili kung ano ang gusto nila. Mas kailangan nila ang mga iyon kaysa sa akin. Marami pa akong second grade at third grade spiritual herbs at maaari silang tumagal sa akin ng ilang sandali." Tumango si Burke. "Sige. Pagkatapos ay ipapadala ko sa iyo ang mga pang-apat na baitang na espiritual na halamang gamot. Siguro sa mas maraming pagsasanay, maaari kang maging alchemist sa ika-4 na baitang sa lalong madaling panahon." Idinagdag niya, "Oh, kung dumating ang araw na iyon, huwag kalimutang bigyan ako ng alchemical pill." Nang marinig iyon, hindi alam ni Severin kung iyak o tatawa. Nakakatawa kasi iniisip na ng kanyang biyenan na makakuha ng isang 4th grade na alchemical pill kahit hindi pa niya nasusubukang gumawa. Sumagot siya habang tumatawa, "Don't worry, hindi kita malilimutan. Ngunit hindi sapat ang isa kaya maghahanda ako ng hindi bababa sa 10 para sa iyo." Haha! Lumaki ang mga mata ni Burke at excited na sinabi, "Really? Huwag mong kalimutan ang sinabi mo." Napailing si Sofia sa kanya. "Tay, ang takaw mo." Hindi pa nasusubukan ni Severin ang paggawa nito. Alam mo ba kung gaano kahirap umunlad mula sa mataas na ranggo ng ika-3 baitang hanggang sa ika-4 na baitang? Ito ay isang malaking pagpapabuti at maraming tao ang hindi makakamit ito sa buong buhay nila. "I know he is very talented pero hindi mo siya dapat madaliin." Ngumiti nang nahihiya si Burke. "Hindi ko siya minamadali. Gusto ko lang mag-book ng maaga. Gayunpaman, may tiwala ako sa kanya at naniniwala akong magiging isang alchemist siya sa ika-4 na baitang sa lalong madaling panahon." Tumawa si Severin. "Haha, maraming salamat. Iyon ang inaasahan ko." Sabi ni Sofia, "Dad, kung gusto mong mangyari iyon, dapat kang maghanda ng mas maraming low-rank spiritual herbs para sa kanya sa ika-4 na baitang. Ang uri ng spiritual herbs na angkop para sa alchemy." Tinapik ni Burke ang kanyang dibdib at nangako, "Siyempre, kung mayroon ako, ibibigay ko ang mga ito kay Severin. At maglalabas ako ng mas maraming misyon sa mga disipulo. Ang sinumang disipulo na makakahanap ng low-rank spiritual herbs sa ika-4 na baitang ay maaaring makatanggap ng malaking gantimpala." Lahat ay tumawa matapos marinig iyon. Nang ibinalik ni Sofia si Severin kagabi, lahat ay nag-aalala na baka masira ang Stormy Moon Sect ng Unbeaten Wind Sect dahil hindi sila kasing lakas nito. Ngunit naging ganap na sorpresa ang nangyari. Lahat ay labis na masaya ngayon. Pagbalik ni Severin sa kanyang tirahan, gabi na. Dahil wala siyang kailangang gawin, nagpasya siyang dalhin ang mga babae sa pamimili. Nang malapit na ang oras ng hapunan, naghanap sila ng restaurant para kumain. Habang papalabas, maraming miyembro ang nakita si Severin at agad na bumati ng may paggalang. Para sa kanila, siya ang dahilan kung bakit naresolba ng kanilang sekta ang krisis na may maliit na sakripisyo. Isang bagay na hindi nila akalaing posible. Ngunit ipinakita ni Severin na posible ito. "Haha, parang sikat ka ngayon," tawa ni Sofia. Napailing si Severin. "Well, hindi naman sa gusto ko ito. Halatang nandito sila para ilayo ka sa akin kaya wala akong choice." Tumawa rin si Sheila, "Tama yan. Kung wala kang ginawa tungkol dito, maaari kang magpaalam kay Sofia." Ang matabang lalaking iyon ay umihi sa sarili bago siya namatay. Sobrang nakakahiya. Ngumiti rin si Diane. "Oo,
Alam kong lahat ay takot mamatay ngunit bilang isang taong nagsanay sa mahabang panahon, dapat siyang maging handa na mamatay anumang oras. Napakaraming tao ang namatay ngayon ngunit siya lang ang umihi sa kanyang sarili. Biglang naging emosyonal si Sofia. Wala akong ideya kung gaano kasuklam-suklam na tao si Meldrick. Kilala ko siya simula pa noong bata pa kami at hindi ko alam na pagtataksilan niya kami. Napakunot ang noo ni Severin. Kilala mo na siya simula pa noong bata ka. Kaya sinasabi mo bang natugunan niya ang kinakailangan para sumali sa sekta noong bata pa siya? Ipinaliwanag ni Sofia, hindi. Ang tatay ko ang nagpabalik sa kanya. Naghanap siya ng kayamanan sa kung saan at hindi sinasadyang nakita ang pamilya ni Meldrick na pinatay. Kaya iniligtas niya ito. 12 pa lamang si Meldrick noong panahong iyon. Naawa sa kanya ang tatay ko, at sa tingin niya ay may talento si Meldrick. Kaya naman nagpasya siyang dalhin si Meldrick sa sekta, at iyon ang dahilan kung bakit ko siya kilala simula noong bata pa ako. Nagalit si Elsa at sinabi, hindi maaari. Napakasama niya. Iniligtas ng tatay mo ang buhay niya at pinalaki siya sa kinaroroonan niya ngayon. Paano siya naging ganito kalupit at kabangis? Dahil ba talaga sa gusto niyang maging isang elder? Isa talaga siyang walang utang na loob na tao. Ipinaliwanag ni Sheila, sa palagay ko ay hindi iyon. Ang dahilan kung bakit siya nagtaksil ay dahil mahal niya si Sofia. Kaya sinusubukan niyang maghiganti kay Sofia dahil hindi siya minahal pabalik ni Sofia. Dito na naintindihan ni Elsa ang sitwasyon. Ito ang unang pagkakataon na nalaman niya ang komplikadong relasyon. Hay! Ano bang problema niya? Hindi ba niya alam na hindi niya dapat pilitin ang sinuman na mahalin siya? Isa pa, hindi ba siya nahihiya sa sarili niya nang malaman niyang napakagaling ng taong gusto ni Sofia? Sumagot si Diane, ganoon talaga ang sitwasyon ng ibang tao. Hindi niya hahayaang makuha ito ng ibang tao kung hindi niya ito kayang makuha. Kaya nga pinili niyang ipagkanulo ang Stormy Moon Sect. Pero hindi niya alam ang attainment ni Severin, at binigyan ng mga matatanda ng mga 3rd grade high rank na alchemical pills para makatulong na mapataas ang kanilang mga attainment. Ngumiti ng mapait si Sofia. Sige, tama na ang lalaking iyon. Medyo nagulat lang ako. Mag-enjoy tayo sa pamimili. Matapos mamili ng ilang sandali, huminga si Sheila. Napakasarap ng amoy ng restaurant na ito. I wonder kung ano ang lasa ng mga pagkain nila. Ito ay halos puno. Dapat ba nating subukan ang restaurant na ito? Narinig iyon ni Sofia at napangiti. Sheila, ang galing mo. Naghahain ang restaurant na ito ng napakasarap na pagkain. Maraming miyembro ng sekta ang gustong pumunta dito. Minsan, pumupunta din ako dito. Tumawa si Severin. Haha, sa wakas ay natuklasan mo ang pinakamalakas na kapangyarihan ni Sheila. Siya ay may ilong ng aso. Ngumiti si Sheila. Jeez. Tara pasok na tayo. Pumasok sila ng walang alinlangan. Hi, Sir Severin, Miss Sofia. Habang pumapasok sa restaurant, maraming miyembro ng Stormy Moon Sect ang nakakita sa kanila at agad na bumati ng may paggalang. Magandang gabi po. Welcome to the restaurant, bati ng waiter habang may ngiti at pinangasiwaan si Severin at ang kanyang grupo sa isang pribadong kwarto. Wow, Miss Sofia, how nice to see you. Ngumiti ang isang middle-aged woman nang makita si Sofia. Pagkatapos nakita si Severin, is this the handsome hero, Mr. Severin? Isang karangalan na itangkilik mo kami. Mangyaring pumasok ka agad. Ang hapunan ay nasa akin ngayong gabi. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nagpakumbaba si Severin at hindi inakala na tatawagan siya ganoon ng babae. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at sinabi, "You're too kind. I don't think I deserve to be called a hero." Ang aking biyenan ay ang sect leader ng Stormy Moon Sect. Bilang kanyang manugang, medyo bahagi din ako ng isang sekta. Kaya syempre, dapat tumulong ako sa sekta kapag may problema ang sekta. Tumawa ang magandang babae at sinabi, "Haha. Miss Sofia, napaka-humble ng asawa mo. Sige, ano gusto mong kainin? Mag-order ka lang ng kahit anong gusto mo. Akin ang bill ngayon." Pero hindi pumayag si Severin. Hindi, nagpapatakbo ka ng negosyo at hindi ako dapat tumanggap ng libreng pagkain.
Tumawa ang may-ari ng restaurant. Hindi, mapilit ako, dahil sa alchemical pill mo, nakamove on na ang anak ko sa next level. Isa na siyang level 4 warrior emperor at lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Ngumiti si Severin nang malaman ang dahilan ng libreng pagkain at naisip na mabait at mapagbigay ang may-ari. Hindi nakakagulat na mayroon kang malaking ngiti sa iyong mukha. Kung gayon hindi na namin tatanggihan ang iyong mabait na alok. Tinanggap niya ang alok. Pagkatapos umupo, nagsimulang order si Sheila. Ang mga in-order niyang pagkain ay mula sa alak hanggang sa maraming putahe na gawa sa karne ng halimaw. Nang ihain ang pagkain, uminom si Sheila ng kaunting alak at kumain ng karne. Napakasarap ng alak na ito. Subukan ito. At ang pagkain ay napakasarap din. Maniniwala na ako sa taste buds ni Sofia mula ngayon. Sagot ni Sofia, syempre. Taga rito ako. Ngumiti siya ng masaya. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Severin, Hoy, Sofia, kung libre ka nitong mga araw na ito, dapat ay gumugol ka ng mas maraming oras kasama ang iyong ama. Ipinaalam ko na kay Larry na tawagan ako kapag nahanap na nila ang natitirang 2 bulwagan. Kailangan nating hanapin ang aking tiyuhin Panginoon, at hindi ko alam kung kailan tayo babalik dito. Dapat mo ring sabihin sa kanya ang tungkol dito. Tumango si Sofia. Sige, naiintindihan ko. Ngumiti si Severin. Mayroon akong ilang mga espiritual na halamang gamot at dadalan ako ng dakilang matatanda ngayong gabi. Dahil magiging libre ako nitong mga araw na ito, gagamitin ko ang oras na ito para gumawa ng mas maraming alchemical pills at ibibigay ang mga ito sa iyong ama. Kailangan ko ring maghanda para sa mga miyembro at tagapag-alaga ng Dracodeus Temple. Sagot ni Sofia, oo. Kung libre tayo, gagamitin din natin ang oras na ito para magsanay, lalo na ako at si Sheila. Pareho rin tayo. Nakuha ng mapait na ngiti si Sofia. Nako, sige na. Hindi rin ganoon kataas ang aking attainment kaya kailangan kong magsanay ng mabuti para maging isang saint sa lalong madaling panahon. Nakuha ni Severin. Huwag kayong mag-alala. Nakikita kong matatag kayong lahat sa ngayon. Bibigyan ko kayo ng mga alchemical pills bukas ng umaga. Kumislap ang mga mata ni Elsa. Paano ako? Pakiramdam ko ay matatag din ako. Bibigyan niyo rin ba ako ng alchemical pill? Tumingin siya kay Elsa at sinabi, kapag sinabi kong kayo mga babae, isinama ko rin kayo. Tumango si Elsa. Nakikita ko. Salamat, guro. Ikaw ang pinakamahusay na guro. Ikaw ang pinakamahusay na lalaki sa mundong ito. Masayang pinuri niya si Severin. Sa sandaling iyon, walang makakapag-isip kay Elsa bilang mataas at makapangyarihang direktor, dahil kumikilos siya na parang isang dalagang umiibig. Hindi napigilan ni Sheila at tinukso si Elsa, Elsa, dahil alam mong siya ang pinakamagandang tao sa mundo, huwag mong hayaang lumipas ang pagkakataong ito, dapat mo siyang puntahan, kung hindi, baka pagsisihan mo ito ng husto. Kabanata 1580. Namula ang mga pisngi ni Elsa sa hiya. Sheila, hindi yun nakakatawa, siya ang aking Panginoon. Kung master niya man siya, sinagot ni Sheila, no one said you can fall for your master. Bukod dito, ang isang disipulo ay nahuhulog sa kanyang Panginoon ay hindi karaniwan. Tumingin si Severin kay Sheila ng may galit. Little foodie, magsimulang kumain at tumigil sa pakikipag-usap. Tangkilikin ang delicacy. Tumango si Sheila at iniangat ang baso. Cheers sa lahat. Magsaya tayo. Pagkatapos ng hapunan, umuwi na ang lahat. Papalubog na ang araw. Pagbalik sa bahay, dinala ng mga elder ang mga spiritual herbs. Bukod sa inaasahang 4th grade low rank at medium rank spiritual herbs, nagulat si Severin nang makita ang kanilang 4th grade high rank spiritual herbs. Halata na ang mga ito ay pinili at inaprobahan na ng mga Grand Elder bilang angkop sa paggawa ng alchemical pills. Masayang tinanggap ni Severin ang mga halamang gamot at pinaalam sa Grand Elder bago magsimula sa paghahanda ng alchemical pills. Ngunit pagkatapos ng kaunting pag-iisip, tinawag niya si Elsa upang manood at matuto sa kanyang tabi. Kahit na magpapatuloy si Severin sa paggawa ng 3rd grade alchemical pills, halos pareho pa rin ang proseso. Makakakuha si Elsa ng ilang tips habang pinapanood siya. Sa huli, maaabot din niya ang yugtong ito sa hinaharap. Wow, napakahusay ni Master.
Napakagandang kasiyahan na panoorin siyang nagsasanay ng alchemy. Iniisip ni Elsa habang hindi niya maalis ang kanyang mga mata kay Severin. Alam niyang gwapo siya, pero mas kahali-halina siya habang nakikipag-ugnayan sa kanyang gawain. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto si Severin sa kanyang trabaho at tinanong si Elsa, "So, may natutunan ka ba?" Ngumiti si Elsa at tumango. "Talaga, napakagaling mo sa iyong matikas na galaw. Gayun din, ako ay labis na humanga sa iyong telekinesis sa pagkontrol sa apoy." Hindi banggitin ang mataas na kalidad ng mga alchemical na tableta. "Yan lang ba ang natutunan mo?" Tanong ni Severin nang nahihiya. "Hindi ako malapit sa pagiging may kakayahang gumawa ng ganoong mataas na kalidad na mga tableta. Having said that, by observing you, I have acquired some insight, that's for sure," sagot ni Elsa nang medyo nahihiya. Inisip ni Severin ang sinabi niya. "Sigurado akong mayroon kang mga kinakailangang sangkap para sa paggawa ng mga alchemical na tableta. Subukang gumawa ng ilang mga tableta at ipakita sa akin, para mabigyan kita ng mga payo." Sumilay ang saya sa mga mata ni Elsa. "Okay, hayaan mong ipakita ko sa iyo." Pagkatapos ng ilang sandali, natapos ni Elsa ang paggawa. Matagumpay ito, ngunit hindi gaanong maganda ang kalidad ng alchemical peel. "Paano ito? Nakagawa ba ako ng mabuti?" "I think I'm pretty good, considering that I successfully produced it on my first try," tumawa si Elsa habang hawak ang alchemical peel.